hindi natin maiwasan na magkakaroon ng problema during the full bloom period. After natin mag-conduct ng pabaon, after a few days ay magkakaroon ng biglaang atake yung mga insekto na magdudulot ng pag-aalala doon sa ating bulaklak ng ating mangga. Lalong-lalo na pag maulan ang panahon o madatna ng ulan yung ating bulaklak ng ating mangga, ay hindi natin alam kung ano ba ang gagawin doon sa ating bulaklak at maiiwasan po yung mga sakit na dulot ng matinding ulan. Isa pang problema sa full bloom mga ka-agri ay yung biglaang atake ng mga insekto. Nandyan po ang hoppers, thrips at saka mango shoot loopers o yung dangaw-dangaw kung tawagin namin dito sa amin. At dapat alamin natin kung ano ba ang pamuksa na insecticide laban sa mga mapanirang peste na aatake during the full bloom. Welcome back mga ka-agri, at kung bago ka pa sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. Sa episode na ito ay ating tatalakayin kung ano ba ang tinatawag na emergency hugas doon sa ating bulaklak ng ating mangga. Disclaimer lang po, ang emergency hugas ay isinasagawa pag mayroon na kayong makitang malawakang problema doon sa inyong manggahan na sa tingin ninyo na magdudulot ng napakalaking failure. Hindi po ito isinasagawa doon sa healthy na mga bulaklak para hindi po natin mapinsala yung mga pollinators na present po sa ating manggahan. At lagi po nating tandaan na ating isaalang-alang yung kaligtasan ng mga pollinators tulad ng mga bubuyog para po sa long-term na benepisyo sa agrikultura. At sa episode na ito ay aking babanggitin at aking ibabahagi sa inyo ang mga pestisidyo at saka fungicide na aking ginagamit pag magkaroon ng malawakang problema during the full bloom sa ating manggahan. Mga ka-agri, kung nais ninyo ang ganitong mga usapin at gusto ninyong magbigay ng donation gamit ang super thanks, ay pwede po. Any amount po ay tinatanggap namin para matustusan ang pangangailangan natin sa paggawa pa ng marami pang videos. Salamat! Ang emergency hugas guys ay isinasagawa lamang natin ito upang pigilin yung possible na epekto na dulot ng pag-atake ng mga insekto sa full bloom. Kaya kumbagay pipigilin lamang natin sila at hindi natin sila bigyan ng mga matapang na insecticide na magdudulot sa ating butil na masira ito. Dapat yung mga insecticide na ating gagamitin sa panahong ito is yung mga mild lamang para mapigil lamang yung posibleng damage ng mga insekto na mapanira sa ating manggahan. Unahin natin yung hoppers. Pag medyo makita natin na alarming na yung infestation ng hoppers, ay magkakandak na tayo ng tinatawag na emergency hugas. At saka yung thrips, pag makita rin natin na sobrang dami na yung population ng infestation ng thrips, ang thrips mga ka-agri ay nagdudulot rin ito ng napakalaking pinsala, lalong-lalo na during the full bloom. Ang secondary effect nito is yung fungus. Kailangan maagapan natin yung ating bulaklak
yung danyos na dulot ng thrips at saka hoppers. Isa pang threat sa ating bulaklak guys, lalong-lalo na pag marami po yung infestation ng mango shoot loopers, yung dangaw-dangaw, yung uod na gumaganon-ganon. Nagdudulot ito ng malaking pinsala sa kadahilanan na yung butil na medyo bata pa ay inaalog niya ito hanggang sa mahulog. Kaya nagkokos din ito ng alarm para sa ating mga manggero. Isa pang dapat tandaan sa pagsasagawa ng emergency hugas is yung ating nozzle, dapat nakaset ito na yung ibubuga niya is yung mest lamang, na hindi po direktang matatamaan yung mga bulaklak ng ating mangga. Dapat pagsabihan natin yung ating mga sprayman na hindi rektang tatamaan yung mga bulaklak sa kadahilanan na napaka-sensitive pa ng mga butil o masyadong bata pa yung butil ng ating mangga sa ganitong edad. Sa pang problema nating mga manggero, pag yung bulaklak natin ay aabutan ng malakas na ulan from 26, 27 to 29 Daffy, sa kadahilanan na pag umuulan, mas prone po ang ating mga bulaklak na tamaan ng fungus. Isa na dito yung blight. Yung iba nating mga kaagri, ang akala nila ay nasusunog yung kanilang mga bulaklak. Hindi nila alam na sakit ng bulaklak pag tinamaan ng blight yung panicle ng ating mangga o bulaklak. Magkakaroon ito ng severe damage doon sa mango flowers. At saka pag yung mga butil na maliliit ay magkakaroon yan ng fruit rots, yung parang nasusunog mismong butil na maliliit na makikita natin sa ating panicle. Isa pang problema pag maulan, itong tinatawag na anthracnose. Pag tinamaan ang bulaklak nito, ang palatandaan nito mga kaagri is yung sa bandang dulo ng panicle ay parang nasusunog at nangingitim at walang mabubuong butil. Ito ay klase sa fungus. Isa pang common na sakit ng mangga at unique po itong sakit na ito dahil bulaklak lamang ng mangga ang tinatamaan nito. Itong tinatawag na powdery mildew. Ito ay aatake during the flower full bloom at during the fruit setting. Kaya kailangan na alamin natin kung ano ba ang nararapat na mga fungicide na gagamitin sa problemang ito. Tayo'y hindi babaero, kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Ang ginagamit natin na insecticide sa pagkontrol lamang doon sa mga mapanirang insekto during the full bloom ay Cartap hydrochloride. Ito ay mayroong mild na epekto doon sa ating butil o sa ating bulaklak ng ating mangga, pero kaya niyang tigilan yung possible na danyos ng mga hoppers. Ang hoppers kasi ay nagpo-produce yan ng ihi o yung liquid na lumalabas mismo sa kanyang katawan at medyo malagkit, kaya kailangan na pigilin natin yung damage na dulot ng hoppers. At saka ang panglaban natin doon sa thrips is 120 ml lamang na Selectron. Ang Selectron guys, gaya ng sinasabi ko sa iba pang video, na pinaka best na Prophinopus na gagamitin natin sa ating manggahan, sa kadahilanan na yung amoy niya ay hindi gaanong mapanira doon sa ating mga pollinators o sa mga bubuyog, at wala po itong repellent
para sa mga pollinators. Kaya after na makapag-spray tayo ay possible na babalik agad yung mga pollinators para ipagpatuloy yung pollination process sa ating bulaklak. At about naman sa pagkontrol sa mga sakit gaya ng anthracnose, powdery mildew at saka yung blight na makikita doon mismo sa butil at sa bulaklak ng ating mangga, ang ginagamit natin dito is 1.5 sachet ng Folicore. Ang Folicore guys ay mayroong napaka mild na epekto doon sa ating bulaklak at ito ay gamot laban sa mapanirang fungus tulad ng anthracnose, powdery mildew at saka yung makikita nating blight doon sa mga fruit rots at saka sa bulaklak during the full bloom. Ito ay isang systemic triazole fungicide na mabisa panlaban sa mga sakit ng bulaklak at saka yung maliliit na butil na natamaan ng blight. Sa pagsasagawa ng emergency hugas ay iwasan natin ang maraming pesticide o insecticide na mayroong label na EC. Ang EC guys is stands for emulsifier concentrate. Ang ibig sabihin noon ay gaas at ito ang kadalasang problema sa ating kapwa mga manggero, kaya nasasabi nilang nasusunog yung kanilang bulaklak dulot ng paggamit nila ng mga emulsifier concentrate na chemicals. At kung nais ninyo ang ganitong mga videos ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell para updated ka sa susunod na mga videos. Abangan lang ninyo guys at maglalabas po ako ng panibagong video sa susunod na linggo. Ito'y patungkol sa hugas from 31 days to 33 days. Maraming salamat. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka, Jujik Uchiha. Bye-bye!